Marami pong bagay ang hindi po tayo maintindihan sa buhay. Nasadya pong dumarating sa atin. Katulad po ng ating mga tanong sa paghihirap, mga tanong natin sa pandemya, walang kaubos-ubos na COVID-19 na problema. At ngayon may padating pang bagyong si Bising, bising sa pagbaba dito sa ating bansa. At ngayon may problema tayo sa ating relasyon sa China na anytime baka pumutok ang tensyon ng relasyon ng China sa usaping sa ating pong ipinaglalabang West China Sea at iba pang mga kaganapan sa Asia na ang usapin tungkol sa pangangangkam ng China ng ating bansa at ilang pang bansa sa Asia, katulad ng Taiwan, katulad ng Vietnam, na maaring mag-spearhead ng isang giyera. Kaya marami po tayong hindi maintindihan. At katulad din po ng mga Emmaus disciples na ating pong binasa ngayong araw na ito, na sila po ay hindi nila maintindihan kung bakit naganap sa Panginoon, na ang Panginoon ay namatay, na inaasahan nila na magdudulot ng kaligtasan ay pinako sa krus. They were considered ex-disciples of the Lord. They were so confused, depressed, lonely, hopeless, and maybe blaming each other. Sabagat they pin all their hopes and their dreams to the Lord. Pero sa isang sibat, pag-ulos sa tagiliran ng Panginoon, ay nawala at gumuho ang kanilang mga pangarap. Kaya naman habang sila'y naglalakad, ay ginugunita nila yung pangyayari. And they actually were reciting the kerygma. And the kerygma is the good news of our faith. But they were reciting the kerygma with long faces, na sila'y nalulungkot at nalulumbay. Kaya naman, merong isang estrangherong dumaan at dumating, hindi nila nakilala yung palay ang Panginoon. At ang Panginoon ay nakilala lang nila nang pagpira-pirasuhin ng tinapay ng Panginoon sa kanilang harapan at nang ipaliwanag ng Panginoon ang salita ng Diyos. Kaya naman sabi nila, kaya naman pala ang puso natin ay nakaranas tayo ng the burning experience, as if our heart is burning with faith, as if our heart is burning with love. Kaya naman, continuation ng ating gospel ngayon, ibinabalita niya nilong dalawang Emmaus disciples yung nangyari nang biglang di kaginsa-ginsay nagpakita ang Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. What is the best greetings that Jesus can address to them kung hindi ang ibigay ang kapayapaan? Sa mga disipulong takot, sa mga disipulong nawawala ng pag-asa, sa mga disipulong nangangamba, sabagkat sila'y merong guilty feelings. One of the fruits of Easter season is peace. Ito po ang ipagdasal natin sa ating bansa, sa buong Asia, sa buong mundo, na magkameron tayo ng kapayapaan. Kapayapaan sa ating bansa, kapayapaan sa ating puso, kapayapaan sa ating kalooban. Kahit na tayo po ay nakakaranas ng matinding mga pagsubok sa ating buhay. Ang Ebanghelyo po ay naglalaman ng tatlong bagay. Una po, recognition of the presence of the Lord. Pangalawa, instruction
of Jesus to His disciples. At pangatlo, the mission of the Lord, given by the Lord to become witness of His resurrection. Noong nagpakita ang Panginoon sa mga disipulo, sila'y takot na takot. At sabi nila, multo, multo, ultum, ultum. Binaligtad ko lang po, multo. Kung kaya naman, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Hindi pa rin sila naniwala. Kaya sabi ng Panginoon, I will appeal to their sense of touch. Tingnan ninyo, hipuin ninyo ang aking kamay. May pilat, may sugat. No effect. He appealed to their faith. At ang sabi niya, ang Mesiyas ay kailangang mahirapan, mamatay sa krus, pero muling mabuhay. Only when Jesus appealed to their faith that they realized it was Jesus. Ito po ay istorya nating lahat. When we are so engrossed with our problems, engrossed with our concerns in life, that we fail to see the presence of Christ. Kapag tayo po ay nakapokus sa mga problema natin, sa ating karamdaman, sa ating mga pinagdadaanan, ang tingin natin, wala si Jesus sa ating buhay. But actually, Jesus is present with us 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Kasama po natin ang Panginoon. And sometimes like the disciples, the Emmaus disciples, we are so puzzled. We are so frightened. We are so alarmed. Katulad na nangyayari ngayon sa atin, takot na po tayo. Pero here comes the Lord telling all of us, kasama ninyo ako. Huwag kayong matakot, sabagat ako'y mananatili sa inyong harapan, sa inyong likuran, at kasama niyo ko. Behold, I will be with you till the end of the time. At ang pangatlong mensaheng nakapalaman sa banal na ebanghelyo ay masasabi natin ang pagbibigay sa mga disipulo ng tungkuling maging saksi ng muling pagkabuhay at ang panawagan tungo sa pagbabalik loob. Well, ang pagbabalik loob ay panawagan po sa ating lahat. Unang-una, we need to experience the change in our life, the need for us to change. Number one, believe that there is something wrong with us. There is something wrong with you, with me, with all of us. Kailangan nating magbago. Kailangan nating magpatawad. Kailangan nating muling lumapit sa Panginoon. Just like St. Paul in the Holy Gospel today, return to the Lord. Reform your lives. At ito ang panawagan ng Panginoon. Believe that there is something wrong with you. Second, after admitting that there is something wrong with you, find ways and means to change your life. And thirdly, bank on the mercy of God. Ang grasya po ng Diyos ang ating magiging kalasag. Ang grasya po ng Diyos ay sapat na para mabago ang ating buhay. At ang panawagan po ng Panginoon para tayo magmisyon, hindi po natapos sa pagpapakita ng Panginoon doon sa mga Emmaus disciples sa Jerusalem. From Emmaus to Jerusalem, di po doon natapos. It was just the start. From Jerusalem to Samaria, from Jerusalem to the all corners of the world, ipinangaral nila ang pagbabalik loob. And I think this is the invitation of the Lord for all of us, that we become witness of the resurrection of the Lord. Mga kabatid, isa pong Italian composer
na sumikat po na ang pangalan niya ay Giacomo Puccini. Siya po ay known sa kanyang masterpiece katulad ng Madam Butterfly, Turandot. At yung ginagawa po niya ang Turandot, siya po ay nagkasakit. At sabi niya, mukhang hindi ko ito matatapos. Kaya tinawag niya ang kanyang paboritong estudyante si Arturo Toscanini. At sabi niya, ipagpatuloy mo itong aking masterpiece, may karamdaman ako. Namatay po si Giacomo Puccini na hindi na niya natapos yung masterpiece. At si Arturo Toscanini, ang kanyang paboritong estudyante, ang nagtapos. At nagkameron po ng premiere night sa Milan. Napakaganda ng orkestra, napakaganda ng kanilang rendition, na talaga pong standing ovation. Pero bago ho matapos, sa kalagitnaan ay tumigil si Arturo Toscanini sa pagkumpas. At sabi niya, this is where the master stopped and he died. Umiyak po siya. Humagulhol. Tumigil ang lahat. Tumahimik ang crowd. Makaraan po ang 2 minuto, bumalik po si Arturo Toscanini at sabi niya, from where the master stopped, I began. Pagkaganda-ganda ng rendition, double standing ovation. At nagawa ni Arturo Toscanini ang pinagagawa ng kanyang maestro. Dear brothers and sisters, 2,000 years ago, Jesus preached the Word of God. Jesus healed the sick. Jesus proclaimed conversion and remission of sin. From where the Master stopped, we begin. From this Holy Mass, let's become the witness of the resurrection of the Lord. Kung saan natapos ang Panginoon, dito po tayo magsimula. Sa misa pong ito, simulan po natin na maging tayong buhay na saksi ng muling pagkabuhay ng Panginoong Diyos. Amen.